Kasama po natin ngayong umaga ang MTRCB board member at kilalang vlogger na si Mocha Uson. Good morning sa iyo, Mocha. Good morning, Ma'am Cheryl. Okay, unahin natin itong lumabas na video tungkol sa iyong pagbibitiw. Okay, explain mo nga sa amin. Ano ba tong video na to? Yung sa FB Live video ko, una, na-miscode po ako. Okay. Hindi ko naman sinabing magre-resign na ako. Ang pinaghugutan po ng video na yan ay kinuha po ng mga netizens yung attention ko kung bakit daw nakalusot itong rape scene ng isang programa sa isang estasyon na hindi angkop sa mga kabataan. Dahil ako ay isang MTRCB board member, ako po yung kinukulit nila. So kaya ako po in-explain kung ano po yung nangyari. Okay. So saan nanggaling yung pagre-resign? Ang sinabi ko po kasi ganito yon. Alam po ninyo, nung pumasok ako, nakilala ko pa, nakausap ko pa yung dating chairman. At talagang sinabihan ako na huwag magsalita sa publiko, kung ano yung nangyayari dito sa loob, dito lang. Hindi kasi ako naniniwala sa ganon, ma'am, dahil nga po, si Pangulong Duterte, Executive Order number 1 niya, FOI, Freedom of Information. Ang MTRCB, nasa ilalim yan ng Office of the President. Ang gusto ng Pangulo ay merong transparency. So, ako ay nag-FB Live dahil hindi ko po masikmura yung nangyayari sa loob ng MTRCB. Hanggang sa kasalukuyan? Dahil siguro kasi po, hindi pa po napapalitan yung mga dating board members at yung hagawi ang sistema noon, syempre, nadadala ngayon. Nung dating chairman, hindi ko sinasabi yung bagong chairman ngayon. Kaya nakakalusot, yun yung sinabi ko dito sa FB Live ko. Ito yun, mga kababayan, kung bakit nakakalusot yung mga eksenang hindi angkop sa mga kabataan dahil dito sa tinatawag na self-regulation at sa pag-aabuso ng rating na SPG. Kaya ako sinabing magre-resign ako kung ako bilang board member, wala namang nagagawa doon, parang pumapasok lang, tinatanggap ang sweldo ng taong bayan, 41,000 a month, tapos puro hindi angkop yung mga eksenang napapanood ng mga kabataan. Ang masabi ko, mas mabuting aalis na lang ako doon kaysa tanggapin ko yung buwis ng taong bayan na walang nangyayaring pagbabago. Okay. So may regulation, may self-regulation ang mga TV network. So you're saying na dapat yun tanggalin? Dapat. Dahil nga po yun yung purpose ng NTRCB, na siguraduhin na yung mapapanood sa telebisyon ay akma sa kabataan. Kasi po, merong tinatawag na mga rating, di ba? Meron yung G, suitable for all audiences, at saka PG, needs parental guidance. In fact, yung SPG, sa ilalim pa rin po yan ng PG. Gray area po yan eh. Nagiging palusot po ito para maipasok yung mga eksena na extreme, na hindi dapat. Okay, dito tayo sa gusto rin namin makuha yung iyong reaksyon dito sa hirit ni Ogie Diaz na hindi ka raw madalas dumalo sa board meeting at kung nandoon ka man ay hindi mo raw naman inilalabas ang iyong opinion. Ito po, ma'am, yan eh. Ang issue po niya, bakit daw ako nagsusumbong sa taong bayan? Okay? Ang akin lang, kami boss bakit nyo. hindi? Boss Bakit nyo kami. hindi? Boss namin kayo. Kayo nagbabayad ng mga board members. Kaya kailangan alam nila kung ano yung sistema, kung bakit napapalabas yung mga hindi angkop na eksena. Bakit kayo natatakot na nagsasalita ako? Meron bang kailangan itago? Kailangan alam ng taong bayan yan dahil yun nga yung gusto ni Pangulong Duterte, transparency, alam dapat ng taong bayan. So kung wala kayong kinakatakot, bakit kayo nababahala na nagsasalita ako sa taong bayan kung ano yung nangyayari? So yung ikaw, ang sinasabi mo ba ay yung mga opinion na inilalabas mo ay pagpuna doon sa sistema sa loob ng MTRCB and you want change? Oo naman. Kasi kung walang change, di hayaan na lang po natin na mag-self-regulate ang mga TV network. Ano pang silbi ng MTRCB? Kung kaya na, kung sila rin lang naman pala ang magka-classify ng mga ipinapalabas nila. So ito ba, itong mga opinion mo, yung mga puna mo sa sistema ngayon ng MTRCB, ay naipaabot mo na sa pamunuan? Your head now is Arenas, right? Hindi pa kami nag-uusap. Okay. Pero naipaabot ko na po ito sa mga kapwa board members ko. At may mga tao din po doon sa MTRCB na sinasabi na, Mocha, we support you. Wala kaming boses dito. Kaya huwag kang tumigil na ipaglaban kung ano yung dapat. Ito yung mga
matagal na sa NTRCB. Oo. Doon sa mga, ilan bang board members? 30 kami. Okay, doon sa mga board members, sa tingin mo, ito na, alam na nila yung stand mo. Oo. May kakampi ka ba sa kanila? Or may maliit ba kayong grupo na tingin mo ay pareho ang inyong stand? Or sa nakikita mo naman sa bagong pamunuan ay open sila dito sa iyong mga opinion? Unang-una, hindi po ako naghahanap ng kakampi. Ang kakampi ko dito ay yung taong bayan. At kung ano po yung hinaing nila, yun lang po yung sinasabi ko sa kanila. Ngayon, dapat maging accountable yung mga board members sa taong bayan kung bakit nakakalusot itong mga hindi angkop na eksena sa telebisyon. Dahil binabayaran po kami. Hindi naman po pwede sitting pretty lang kami doon, tapos biglang reklamo, bakit nakalusot ito? Ay, hindi kasi na-review. Kailangan pong paliwanagan kung bakit nangyayari po yun. Okay. Sige. Dito tayo, kakambyo naman ako dito sa mga vlogger, kapwa mo vlogger, na ang hilingan nila ay ng mga social media bloggers sa Malacanang na makapagsimula silang makapag-cover. Your stand on that? Maganda po yun dahil po karagdagang impormasyon po yun. Dahil ang social media, malaking, ano po yan malaki po ang role niyan sa paghatid ng news, information, at magiging additional information po ito, so maganda siya. At mamaya po yung yung parang pagpulong ng social media vloggers with PCO sa bahay ng alumni sa UP from 2 to 5 p.m. po yun. So dito mas maplansyahin yung requirements. At kung sino-sino yung maaaring mabigyan ng accreditation. Kasi kung medyo madami, baka mapuno ang Malacanang on that. Tsaka diba? dapat hindi anonymous, dapat may muka. Okay, dito naman tayo pakidetalye yung mangyayaring pro-Duterte rally this coming Saturday. Opo. Sa Sabado po, February 25, sa Quirino Grandstand, makita-kita po tayo doon para ipakita po ang suporta kay Pangulong Duterte. In fact, hindi lang po ito sa Maynila. Luzon, Visayas, Mindanao, meron po silang kanya-kanyang mga gatherings din. At sa ibang bansa, Middle East, US, Canada, Europe, lahat po, Japan. At nananawagan po ako na tayo pong mga sumuporta at bumoto kay Pangulong Duterte, kung paano po tayo nagkaisa nung panahon ng kampanya, kailangan po uli ngayon dahil pinagkakaisahan po ang duly elected president at marami po dyan gustong pabagsakin ng isang lehitimong gobyerno. Kaya po, kung Pilipino ka at ikaw ay natutuwa sa mga magagandang pagbabago ngayon, nabibigyan ng importansya mga OFW at mga mahihirap nating mga kababayan, pumunta ka sa February 25, Quirino Grandstand, #United DDS, United Democracy and Duterte Supporters. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat sa iyong oras. Good morning sa iyo, Mocha. Salamat po.